So yung title ng message natin, The Correct Attitude. Amen. So alam ko, lahat tayo may kanya-kanyang attitude. Na minsan may term nga tayo, attitude problem. May attitude problem. So sa ating mga anak ng Diyos, dapat meron tayo correct attitude. Basahin ko yung verse 9 sa Genesis 37. Ang sabi sa verse 9, na naginip si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan ay 11 bituin ay yuyuko sa aking harapan. So, that time, pinakita agad ng Diyos na pinili niya na si Joseph. Now, ang nangyari lang is si Joseph, alam niya, pinili ako ng Diyos, kailangan ko rito mag-respond. Kailangan kong tumugon sa pagkapili sa akin ng Diyos. Kaya nagkaroon siya agad ng tamang attitude. So, sa ating introduction, what kind of attitude do we have? Ano bang klaseng attitude yung meron tayo dapat? Diba? So, habang tayo po'y lumalaki, meron tayong mga attitude na nakukuha sa family natin, sa society natin, habang lumalaki tayo, meron tayong na-a-adapt na attitude or nagiging root, nagiging imprint, and then nagiging nature natin. So tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga pinili ng Diyos, dahil tumanggap tayo ng correct covenant, dapat yung kasunod nun is yung correct attitude. Alam na natin yung correct covenant. Next week, or I don't know kung kailan yan i-share ni Pastor IMK, but for sure, alam na natin yung correct covenant. All we have to do is to have a correct attitude. Yung respond natin doon sa covenant na binigay sa atin ng Diyos. And number 1, yung spiritual summit. So for sure, narinig na natin to multiple times. Meron pa tayong mga songs na about summit time. And we have to admit, kailangan natin umamin sa sarili natin without being spiritual summit, hindi tayo magagamit ng Diyos. Napakarami kong summit person, napakaraming elite person, kahit saan ka pumunta, siguro, especially pag nag-work na kayo sa corporate, lahat na lang ng makita mo, napakatalino, pero hindi sila yung gagamitin ng Diyos. Kasi yung ginagamit ng Diyos ko is yung mga spiritual summit. So yun yung ating ipanalangin na gamitin tayo ng Diyos para maging isang spiritual summit. Bakit? Kasi pag hindi ka naging spiritual summit, kahit summit ka, hindi ka magiging solution, magiging problem ka palalo. You instead na maging source of blessing ka, magiging source of problem ka. Even though you are a summit. Diba? Dito sa country natin, we have sobrang daming elite, sobrang daming politician. Nag-graduate sila sa mga high-end school, high-end universities. Pero ano nangyayari? Ito pa rin po yung sitwasyon ng Pilipinas. So, hindi natin kailangan ng summit. Ang kailangan po natin sa Pilipinas ay spiritual summit. As you all know po, yung PL Moon Ministry po natin, pangalan po nun is PL Moon Summit Team. So, sila kasi yung magiging summit in the future. So, ang kailangan natin ma-establish sa bawat college student sa PL Moon is mga spiritual summit. Kasi, if not, they will destroy your future. They will destroy the Philippines. They will become problem lang po. So, we have to pray na tayo mismo maging mga spiritual summit. Diba? May mga classmate ako na nag-aaral. Ang dami na nilang masteral. Lahat na lang yata ng pwedeng i-masteral. Ginawa na nila. Pero, even though you have 100 times na masteral, hindi yun makakatulong sa'yo without you being a spiritual summit. Bakit? Pag may incorrect covenant, automatic may incorrect attitude. So yun po yung ating ipag-pray. So, sabi dyan si Joseph, nabanggit ko na po kanina, di ba? Siya po ay nagkaroon ng panaginip about world evangelization. So, ang ginawa niya, alam niya yun sa sarili niya and nag-respond siya doon na he will become, gagamitin siya ng Diyos para magawa yung world evangelization. Diba? Si Moses,
As you all know, si Moses, alam niya na siya ay spiritual summit. Kahit nung bata pa siya, hanggang mag 80 years old na siya, pinanghawakan niya yung correct covenant. Kaya nagkaroon siya ng correct attitude. And kaya nagkaroon siya ng hanggang sa huling hininga ko, hanggang sa huling buhay niya, hanggang sa pagtanda niya, kailangan kong panghawakan yung correct covenant. So, I will become a spiritual son. Diba? So, ano pa, si Samuel. Kung babasahin natin yung 1 Samuel 3:19, sabi dyan, habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ni Yahweh at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. So, katunayan na siya rin po ay isang spiritual summit. No? Walang nasasayang na lahat ng sinasabi niya nagkakatotoo. So, nawa ganun din tayo. Lahat ng ipakita sa atin ng Diyos, kung sabihin natin dapat magkatotoo. And si David, kung mabasahin natin yung 1 Samuel 16 hanggang 17 na lang, sabi dyan, kung gusto po ninyo, ihanap namin kayo ng isang taong mahusay tumutog ng alpa. Kapag pinapahirapan kayo ng masamang spirito, patutugtugin ninyo siya upang maaliw kayo. Sinabi ni Saul, sige, ihanap mo ko. Diba si David, siya ay namumove ng spirito ng Diyos. Kaya nagagawa niya yung healing, na napapagaling niya yung mga si Samuel kasi siya ay ginagamit, nasa kanya ang espiritu ng Diyos. So, he was able to heal. So, tayo din po, we are not disabled, we are able din po to heal other people. So, wag po tayo maging disabled. Diba? So, ano pa? Si Elisha. Diba sa basahin natin yung 2 King 9 hanggang 11. Sabi dyan, yung 9 na lang, pagkatawid nila, sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. Sumagot si Eliseo, kung maaari ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan. So, wala po ibang hiningi si Eliseo kay si Elias meron. Wala siyang ibang hiningi. Ang hiningi niya lang is double portion of spirit. So tayo rin po, we don't need any other things. We don't need success, money, house, position. Kasi yan po yung mindset ng mga tao sa mundo. Hindi po siya yung totoong kahulugan ng tagumpay po sa atin. Diba? So, ang sa atin po yung double portion of spirit. Yung paparating na Pasko, paparating na New Year, isama niyo po sa panalangin niyo na bigyan mo ako ng dalawang double portion of spirit. Yun po yung kailangan natin. And everything else po, susunod na lang. Diba? So ano pa? Si Daniel, he resolved before God. He knew the older generation failed. So, sa Daniel 1:8 hanggang 9, sabi dyan, ipinasya ni Daniel na hindi niya na durumisan ang sarili sa pamamagitan ng pagkain ng alak na galing sa hari. So, hindi siya pumayag na sumunod doon sa pinapagawa ng hari kasi alam niya na hindi yun yung dapat gawin. Kaya si Daniel po ay kasama sa pitong remnants and he is a spiritual summit. And yung last po si Pablo sa Acts 19:15, subalit sinagot sila ng masamang spirito, kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo, ngunit sino kayo? Diba yung time na po ito, ginamit po si Pablo na magpagaling ng mga may sakit. Kahit mahawakan lang yung damit ni Paul, may gumagaling na. Ngayon, may mga nagpanggap po na nagpapagaling din. Na yung 7 anak ni si Seba. May 7 siyang anak. Sige, mag-ikot din kayo, magpagaling din kayo ng mga tao. Banggitin nyo din yung pangalan ni Jesus. Banggitin nyo rin. So, binanggit nila yun sa inaalihan ng demonyo at di sila nakilala ng demonyo. Kaya may sabi sa kanila, sino ba kayo?
Pero yung mga demonyo na yun, yung masamang spirito, kilala nila si Pablo, kilala nila si Jesus. Kaya sila umaalis pag sila Pablo na yung nagpapagaling. Diba? So yung anak ni Seba, wala silang connection, wala silang relationship with Jesus. They don't know yung power of the gospel. Kaya hindi sila umaalis. Diba? Sino kayo dyan? Diba? Sino kayo? Hindi kami aalis. Instead, unless si Pablo yung nagpapalayas ng masamang spirito. So takot sila kasi alam nila na si Pablo ay may kapangyarihan ng gospel. Kaya alis na tayo, takbo na tayo. Diba? So yun po yung nangyari. Kaya si Pablo po ay isang remnant, isang spiritual son po. So yun po. Sa ating main message, live the life of only. So, panghawakan po kasi natin yung only. No? Only gospel, only Christ, only prayer, only word of God, only mission. Even po sa ating church, we don't talk about just the gospel, just prayer. We always talk about only Christ. Kasi lahat naman, sa totoo lang, kilala naman lahat ng tao, lalo sa Pilipinas, kilala po nila si Jesus, kilala po nila si Kristo. So, kaya tayo po ang pinakahawakan po natin, yung only gospel, only Christ, only prayer, only word of God, and only mission. Kaya wag po tayo yung taong gustong gumawa ng maraming bagay. Diba? May mga ganyung tao ay gusto ko ginagawa lahat. So, first, tayo dapat yung tao na maghawak muna sa only Christ, only gospel, only prayer, only word of God, and only mission. And saan ba natin makikita yung mga only na to? Walang iba po, kundi sa Biblia. So from today, we need to decide na ito po yung pangahawakan natin. Even sa next year, even this year, sa mga susunod na taon, ang pangahawakan po natin, yung only Christ, only mission, only gospel, prayer, and only word of God. So yun yung dapat natin pinangahawakan. So that we can live the life of only. And number 2, the life of being unique. Diba? So, life of unique. Sorry kung nagkamali. So, alam ko, some of you may gusto maging unique. Hindi, gusto ko maging kakaiba ko sa nakakarami. Kailangan gawin ko yung best ko para mapansin ako. Diba? Paano ba tayo magiging different? Paano tayo magiging unique? Kailangan mabuhay tayo na bilang isang uniqueness. Diba? Yan yung ating dapat gawin. Paano? Kailangan natin baguhin yung routine natin. We have maraming klaseng routine. Yung routine minsan, hindi mo na yan iniisip, ginagawa mo na lang. So, kailangan mabago yung ating routine. And pag namuhay tayo as life of being only, yung result niyan is life of being uniqueness. Diba? And yung mga tao, manonotice nila yun. Kahit hindi mo kailangan ipagsabi, manonotice ng mga tao yun na itong unique. Hindi yung yung negative side, but in a gospel side. Maging unique tayo inside the gospel. Diba? So, anong gagawin natin? Yung 3 concentration. Alam na natin to, palagi natin naririnig. Yung 3 concentration, ano yan? Yung morning, yung day, and yung night. Sa umaga, pagising nyo, you need to start, open your eyes, and then magsimula kang mag-pray. Diba? Pagka gising mo pa lang, don't do anything, start with prayer. No? Very challenged na kasi ngayon, pagkagising natin, cellphone. Diba? Guilty po ako, mami na kayo. Diba? So, cellphone. So, huwag niyo itabi yung phone nyo. Ilayo nyo. So, don't do anything. Start with prayer. Bakit? Kasi sa araw na yun, you need to receive power. No? Hindi mo kailangan siguro ng lakas, pwede. Pero lahat tayo kailangan natin ng bagong lakas sa araw na yun. And that's why you need to start with prayer. And then sa day, during the day, lahat ng naiisip mo, lahat ng nakikita mo, lahat ng nakakasalubong mo, kung sino man yan,
i-connect mo siya sa prayer topic. For sure, marami tayong iniisip araw-araw before we speak or pag-isip, marami tayong iniisip. You need to connect it to prayer. Diba? And then, sa gabi, you need to receive yung answer from the Word of God. Kaya meron tayong prayer journal every night. So, kailangan tumanggap tayo ng answer na nagagaling sa salita ng Diyos. Hindi yung answer na nanggaling dun sa experience mo buong araw. Dapat makonect pa rin yun sa Word of God during night. And ano mangyayari? Yung 3 settings will take place. Ano yung 3 settings? Yung platform, watchtower, and antenna. So, hindi lang tayo basta platform. Yung platform na dapat nag-i-establish ng watchtower. Siguro yung pinapatungan ng lighthouse, diba? Dapat strong yun. So, we need to be a platform na may watchtower. Hindi lang tayo basta watchtower, kailangan yung watchtower na nagsashine ng light. Diba? Dito sa Pilipinas, napakarami pong lighthouse. Pero yung iba doon, hindi na na-maintain, wala nang maintenance. So, wala na siyang silbi. So, tayo, bilang mga watchtower, kailangan may maintenance tayo. Meron tayong worship, prayer, word of God, para nagliliwanag tayo, hindi tayo basta-basta mapupundi. So, huwag tayo maging basta lang watchtower. Dapat watchtower that shine the light. Yung maliwanag na maliwanag. Kung hanggang masilaw na kung sino yung masisilaw. Pero dapat nagliliwanag tayo. And then yung antenna. Hindi lang basta antenna, dapat antenna that can communicate. May signal. Diba? Sino rito yung aasar pag walang signal? Naiinis pag walang signal. Diba? That's how important. Kasi tayo yung gagamitin ng Diyos para maging source of communication. Para yung mga tao magkaroon ulit ng communication sa Diyos. Kaya huwag tayo maging ordinary antenna lang. Antenna that communicate. Strong. Yung MBPS ko yung tawag doon. Dapat very strong. So, ano pa? Yung 3 answer. Go into problems, go to the place of nobody and nothing. Diba? So, na-share ko last time nung nagkaroon ng Blue House Ministry. So, minsan magkaroon tayo ng, ay magandang magturo dito ng gospel. May mga bata pala dito, walang palang nagtuturo. Diba? Yung mga missionary, lagi sila pong nag-check ng tawag doon. Assignment ko ngayon kay Pastor, mag-check kung ilan ba yung tao sa lugar na ito, ilan ba yung Christian dito, may church ba dito, lahat ng background ng lugar, ilan ba yung dumadaan sa lugar na to. Kasi importante po na nagkakaroon po ng ganyung mga bagay para alam mo yung gagawin mo. Diba? So, para alam mo na kahit walang pumupunta, nobody na pumupunta sa lugar nito, baka ikaw na yun. Diba? Baka ikaw na yun. So, ano pa? Nothing. So, ano ba kahit wala ka, punta ka pa rin. Isa mas maganda po yung gano'n. Hindi kayong pupunta dahil in good situation ka. Minsan, mas okay yung pupunta ka kasi you're not in a good situation. And last, yung tawag na si Professor Maglaya, nagkaroon po kami ng Zoom meeting last Monday ba yun? Monday. Nagkaroon po kami ng Zoom meeting. And he's very concerned about Christian organization po sa PLB. Kasi yung iba, sa umpisa lang daw, wala namang ginagawa. Yung iba hindi na nag-renew. Yung marami naman nag-renew ng organization nila, pero wala naman daw masyadong ginagawa. So, nawawalan lang din ng ano. So, pakiusap na sa atin, sa PLB sa meeting, is maging active. Then, he can provide everything. Gusto niya nga, every week may worship po. Kasi yung Catholic po doon, mayroong worship every week yata or every day. Sabi niya yung Catholic, lagi silang may worship. Diba? So, bakit yung mga Christian nagtatanong na ba yung president? Bakit ba yung mga Christian doon? Wala masyadong ginagawa. So, we need to be active. No? We need to be antenna, watchtower na active. So, pag-pray po natin na hindi po tayo sisimula, maging ano natin siya. Continuation is very important.
And last na po, live the life of recreation. So, ito po yung, as you all know, yung message na po ito is message po ng conference. And I pray na we will understand this message for yung 300. So, ang pagka-explain po dyan ni Reverend Q is, i-challenge po natin yung sarili natin sa 777. 7, ibig sabihin, 7 baptism, 7 journey, and 7 guideposts. So, tago 100% so that marireceive natin yung answer of 300%. Ako nag-start po ako mag-pray nitong 7-7 prayer and very short prayer but very effective or sobrang strong na. So, bibigyan ko kayo ng copy pero kayo na yung mag-effort. So, pwede nyo picturean, pwede nyo rin ipasera but sobrang, yung laman po nito sobrang importante yung 7-7 prayer. Ako ayoko po sa kulay ng orange, pero ito po yung orange na gusto ko. Ayoko po talaga ng orange. Pero itong, ang ganda pala ng orange kasi yung 7-7 siya. So, importante na along next year siguro, ma-receive natin itong message about the 777. So, intro lang po yung kaya ko ibigay sa inyo. But I pray na next year, ma-absorb po natin yung message about the 777. And for our conclusion, sa number 1, covenantal consuming passion. So, familiar po kayo sa word na consuming passion, di ba? Pag consuming passion po, ano po yan eh? Strong feeling of interest ng buhay mo, ng oras mo, ng attention mo, lahat. So, saan ka ba merong consuming passion? Saan ba nauubos yung oras ko? Saan ba nauubos yung lakas ko? Saan ba nauubos yung resources ko? Dapat sa covenantal consuming passion. Sabi ni Reverend Q, hindi ka pwedeng magkaroon ng ibang consuming passion. Ang consuming passion na dapat meron ka lang is yung covenantal consuming passion. So, pag-pray natin na magkaroon tayo ng covenantal consuming passion for the Philippines, for the remnant. Na-share ni Reverend Q na there are times na question na rin ng Diyos na bakit sobrang hirap nila, bakit sobrang daming may sakit sa family, sobrang suffering yung nangyayari, and then nung napunta na siya sa isang church, parang yung na-share niya doon na bakit yung evangelism hindi na-take place, bakit yung ministry parang humihina, nagiging weak. So, kaya ang ginawa niya, nagkaroon siya ng covenantal consuming passion for evangelism. So, ano nangyari? Nagtuloy-tuloy na hanggang umabot po sa akin. So, importante na kung meron din tayong consuming passion na consuming is parang nauubos, no? Parang kung saan ba nauubos yung lakas at oras mo, dapat to save the remnants, to save the Philippines. So, yun po yung ating covenantal consuming passion. So, from today, magkaroon tayo ng ganong passion. No? Passion for only gospel, only word of God, only prayer, only Christ. And ano pa? Edit. Ayan yung edit. Ano pong ibig sabihin ng edit? Hindi po yung may na-question po nito before sa akin. Alam yung salita ng Diyos, edit ko, di ba bawal po yun? Hindi po. Ibig sabihin po ng edit, o organize mo. You have to organize yung Word of God. Let's say ngayon, tumanggap kayo ng pulpit message. Hindi ibig sabihin, parehas ng mensahe yung marireceive nyo. Nakagaya ng na-receive ko. Kaya kailangan ma-organize na yung message so that God will give you a different answer na nag-a-apply sa situation mo. So, importante na marunong tayo mag-organize ng message. And then, ano pa? Ano mangyayari? You will see the plan of God. So, pag na-organize mo na yan, for sure, makikita mo na yung plano ng Diyos doon sa field. Ay, maganda to sa field. Maganda to sa darakwa ako. Maganda to sa PNO. Maganda to sa school ko. So, magkakaroon ka ng gano'n na
isip mo kung paano mo siya ma-apply sa guild. Yung tawag doon, plan. Ayun, plan until you receive prayer topic. Diba? And ano pa? Design. Ano ba? Yeah, design until you see evangelism. So, magkaroon tayo ng ganitong habit. No? Ito yung mga habit na kailangan natin. And yung number 2, yung posture and attitude for the future. So, saan ba tayo nagpo-postura? Saan ba tayo nagkakaroon ng attitude? Ano ba yung reason why you have posture and attitude? It has to be for preparation for our future. Nothing less, nothing more. And yung last, yung spiritual facts. Yung katotohanan, mga spiritual na katotohanan. Na-share ni Reverend Yu na yung Korea nag-aaway, yung North Korea, di ba, tsaka yung South Korea nag-aaway. It's not about kung sino yung tama or mali. Meron lang silang different ideologies, kaya hanggang ngayon nag-aaway pa din sila. Kasi hindi nila alam yung mga spiritual na katotohanan. So tayo, bata pa tayo, I don't know kung kailan kayo naging remnant, kailan kayo tumanggap sa Panginoon, pero importante na alam natin yung mga spiritual na katotohanan. Ibig sabihin nun, makita natin lahat ng bagay with our spiritual eyes. Diba? Tingnan natin lahat with our spiritual eyes. Kasi kung hindi, you will not receive answer. You will not receive strength. And huwag natin sisihin yung family natin, huwag natin sisihin yung magulang natin, yung asawa natin, yung anak natin, kapitbahay natin. Huwag po tayong manisip. No? Gawin po natin, we have to revive them, we have to pray for them, and also yung church, even po yung field. Yun po yung dapat natin gawin. So, from today, sa ating pangwakas, live the life of our. So, only uniqueness and recreation. So, I hope paglabas natin ng lugar na to or dito pa lang, we need to decide now. Na mag-decide na tayo na mamumuhay tayo with only uniqueness and recreation with covenantal consuming passion. Diba? Yun yung ating gagawin. Huwag na tayong makipag-compete sa mga unbeliever. Huwag tayong i-compare yung sarili natin sa unbelievers. So, ayun po yung gagawin natin for the Philippines to change the remnant po and to save the living. So, yun lang po yung ating mensahe. I hope panghawakan natin to. This is important message, TRC message. 2015 pa yung huli kong TRC. So, sobrang na-excite ako na hindi ko nakilala yung mga tao. So, kilala ko na yung mga matatanda. Diba? Nagtandaan na lahat. So, salamat sa Diyos kasi nabigyan ko ako ng opportunity to share this important message. So, let's all pray po. Pag-pray natin na from today, mamuhay tayo with only uniqueness and recreation, kagaya ng 7 remnants, with consuming passion. Covenantal consuming passion. So, let's all pray. Lord God, once again, we thank you for this wonderful and amazing message na binigay mo sa amin. Thank you for choosing us to be a remnants, kagaya po ni Joseph, ni David, ni Daniel, lahat po, Panginoon, at kagaya po ni Pablo, who will be used for healing movement, future movement, and remnant movement, Panginoon. Thank you for reminding us to hold on to only gospel, only Word of God, only prayer, only mission, and only Christ. And thank you, Lord, for choosing us to live the life of uniqueness, and live the life of recreation. Kaya from today, Panginoon, may you give us a covenantal, consuming passion who will, kagaya ng isang watchtower, antenna, and platform na magsisave ng aming future, ng aming family, ng aming bansang Pilipinas, ng buong mundo, ng 237 and 5,000 girls. Salamat po, Lord God.
Ngayon pa lang inaangkin namin ang katugunan sa mga panalangin na ito at ang tagumpay ng aming pagsamba. Huwag niyo pong hayaan ang aming kaaway na si Satanas